Yo, yo! What's up mga kabuting-ting? Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Ngayon ay araw ng Lunes at ito, hanap buhay na naman. At meron ako ditong nahanap na gagawin. Itong brand na ito ay Sharp Gigawash 8.5 kilograms. Ito daw ay may tumingin na. At ewan ko, medyo mahal daw yata ang singil. At bale, kanina mga kabuting-ting ay doon ako sa Barangay Mac. Naglakad. Nakita lang ako ni Sir. Kaway, sir, sir. Hi. Bale, dinala lang ako dito sa bahay nila mga kabuting-ting. Papagawa niya raw sa atin. Bale, para makita nyo, ay titesting muna natin. At disclaimer lang pala mga kabuting-ting. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So, una nating itesting itong kanyang washing. Ikot lang natin yung wash timer. Uy. Kung narinig nyo, parang gumanon. Parang gumanon. Ayan, umiikot. Pero, napakabagal. Yan, sabay hinto. Sabay pakinggan nyo pag nag-reverse. Ayan, umugong na lang siya mga kabuting-ting. Pwedeng ang nagiging problema nito, pwedeng motor, or pwede ring kapasitor. Ayan, kung narinig nyo. Parang gumanon naman. Parang gumanon. Sabay ikot, pero napakabagal. So, try din natin itong dryer. Wala. Pero parang may narinig akong ugong. Ayan o. Pero baka ugong dito sa washing. Titignan na lang natin yung motor. Yan. Tanggalin natin yung saksakan. At dito tayo sa likod. Pambili pa naman daw ng abono sana ang ibabayad nito mga kabuting-ting. Kaso gusto niyang ipa-repair ito. Dahil mahirap nga naman talaga maglaba pag nagkamay. Kaya maghanda muna tayo ng gamit. Kuha muna ako dito, hindi pa ako nakapaghanda. So, mayroon na nga tumingin dito dahil yung isang tornilyo dito ay wala na. Bali, pinunit na lang. So, tanggalin natin tong dalawang tornilyo na lang. Yan, Miki Love shout out po sa lahat ng mga silent viewers, organic viewers. Mga bagong napadpad sa aking munting channel, Miki Love shout out po sa inyo lahat. Kumusta po? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ayan. Pero tingin ko, hindi pa naman pinakailaman dahil hindi pinutol. Pero siguro, master din siguro ang tumingin ito dahil alam kong ano yung nagiging problema. Sabi, ang problema daw nito ay motor. So, mas maganda kung i-tester natin. Tanggalin muna natin itong cable tie. Dahil dali ha, kita naman sa tester natin. Yan, gagamit tayo ng digital tester. Ayusin lang natin yung tester muna natin. Ayan, lagay natin dito pati itong isa. Tapos dali ha, ito tayo, medyo masilaw. On lang natin, tingnan natin kung kita ba. Ayun, kitang kita sa mata. Ayan, pwede natin hindi tanggalin yung close and wire connector. So ito yung common. Ayan, kulay black. Kita ba? Tapos siksik natin dito sa kulay blue. Ayan, meron tayong nakuhang ohms value. Ang problema lang ay napakababa. Ayan, nagiging 13 na lang. Dito sa kabila wala. Ibig sabihin, nagiging problema nito ay motor. Dali, para sigurado ay tatanggalin natin lahat ng mga close and wire connector maliban sa kulay puti. Para sigurado, para hindi rin kayo dahil malabo yung madumi kasi yung mga wire. Ayan. Ito yung linya ng motor ha. Ayan, papunta doon yan sa motor. Para walang daya. On lang natin ito. Ayun, lagay lang natin yung disc dito sa kulay black. Agbuwang ka talaga ting bakit yun. Ayan, dito sa pula. Ayan, wala. Dito sa kulay blue. Ayan, mayroon. Yan, 16 ohms. Dito naman tayo sa dryer. Motor ng dryer. Common ito, kulay black pa rin. Ito yung line capacitor, kulay violet. Good. Ito yung single capacitor, kulay gray. Good pa rin. Pero hindi siya umikot. Pero para akong may narinig na ugong lang. Check natin itong kanyang baka nag-stack up kaya ayaw umikot or baka nakadikit yung preno. Napakatigas mga kabuting-ting.
Nako, hindi maikot. So, gagawin natin ito ay tatanggalin natin yung mga tornilyo nito paikot. Ilang tornilyo lang? Dalawa, apat, 5 piraso lang ang tatanggalin na tornilyo nito. Siguro yung pagtanggal ng tornilyo hindi ko na ipakita mga kabutingting. Madali lang ang pagtanggal dyan. Yan, bali natanggal ko na mga kabutingting. So sunod natin gagawin ay tatanggalin natin itong 3 tornilyo para matingnan natin yung pinakamotor nito kung ano yung pinaka problema. Pero tiyak nito mga kabutingting ay nagiging problema nito ay mayroon tong patid o kaya ay nag-uumido. Pero ito mga kabutingting, pag mga ganito ay sapalaran lang po ito. Mahilig talaga din ako makipagsapalaran. Pero kung gusto ng may-ari na ma-repair talaga ito, mayroon naman akong motor na dala dyan. Kung naalala nyo o napanood nyo yung mga nakaraang upload ko na hiningi kong motor na Panasonic, ay dala-dala ko mga kabutingting, hindi ko pa naikabit. So dito tayo. Ayan. Yan, tapos bababa ko lang din yung aking camera. Kitang-kita sa mata. Ayan, tapos andali pala, hindi pa ako nakapaghanda ako ng 10mm at saka 8mm. Ayan. Tapos luwagan natin tong tornilyo. Okay. Ayun. Tapos lilihain natin yung pinaka dulo dahil kinalawang. Sana ay success tayo nito mga kabutingting. Bali hindi ko na ito buwin naman dahil kanina meron na rin ako mga na-repair pero hindi ko binidyo. Una kong na-repair ay washing machine, nasunog lang yung power cord doon sa pinakapuno kaya hindi ko na binidyo. Sumunod naman na nahanap ko ay yung tubig sa wash tub ay napupunta sa spin tub. Hindi ko na rin binidyo. Ayan. Bali, kuha na tayo ng karton. Sapin na natin ang karton ito. Ayan. Tapos, gamit tayo ng vice grip na may nakaipit na concrete nail. Sabay martilyo. Ayan. Okay na yan. Gamit tayo ng flat screw. Ayan. Sunod, tingin ko mga kabutingting ay bagong bago pa. Dahil ayan bago pa ba ito, sir? Bago pa yan. Matagal na tong nakatambay po. Taon na siguro. Ay, may 1 taon na raw pala ito nakatambay mga kabutingting. Ayan, nasunog. Ayan nasunog. Kaya rin mababa yung nakuha nating resistance. Pero kaya ito i-repair mga ganito. Pag mga ganito lang mga kabutingting nasunog or ganyan nasunog, kaya yan. Bale, meron akong warranty nito mga kabutingting. 3 months ang warranty ko pag mga ganito. Tiwala lang sa sarili. Dali shade cutter. Gamit tayo ng shade cutter. Putulin muna natin ito. Pag na-repair itong mga ganito mga kabutingting ay malaking malaking bagay sa may-ari. Hindi na kailangang bumili ng bagong motor. Motor pa naman medyo may kamahalan. Ayan kita nyo? Sunog na sunog. Gagawin natin yan ay tutulak lang natin ito. Ayan, naputol na. Ayan naputol. Pero tingin ko ay putol na yan dahil nasunog nga Ayan, ganituhin lang natin yan. Tulak din natin ito. Ayan. Ayan. Ito yung kaputol niya siguro. Ito nga. Ayan, ito. Ayan yung kadugtong. Yung 16 ohms kanina ay tataas yun mga kabutingting. Dapat nasa mga 20 mahigit. Ang pinakamataas naman ito ay nasa mga 40 mahigit naman din. Alay Ito lang ang nagiging problema. Naputol na. Gagwang. Tanggalin na natin ito. Dali ayusin lang natin. Bali, isang naputol lang naman na hibla. Mas maganda na rin siguro yung naputol. Dahil tutuluyan din natin yun.
Ako mahirap. Dali, kukuha muna tayo ng gunting. O yan, ito yung ating gunting. Guntingin muna natin ito dito para maka haba ng wire or para hindi tayo mahirapan ba. Ayan. Okay na yan. Oops. Ayan, putol din. Dito sa kulay blue. Ibig sabihin, pagka malambot, pag nahihilam mo tapos napuputol, ibig sabihin, may puti na yan pag mga ganyan. Mas maganda na rin yan na naputol. O, yan katulad nito. Oh. Ayan o. Oh. Ayan ito. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, putol na. Dahil may nag-umido na rin. O, ganyan yung ano, posisyon. Or putulin na rin natin ito. Sabay. Dali ya. Sana ba yung cutter kung kagwang. Ayan. Ito. Bali, kiskisin muna natin ito. Ipupulupot natin o pagsamahin natin itong nakalagay sa ano, ang tawag dito? Switch thermostat o thermostat switch. Ewan ko, nakalimutan ko anong tawag dyan. Pero hindi daw yan fuse. Ang gamit niyan na pagka mainit ay humihinto. Yan, ito yung sinabi ko. Ito yung ibig kong sabihin. Yan, ito. Hindi ito fuse pala. Parang thermostat daw yan. Tapos, itong una nating nakita ng putol ay dudugtong lang natin yan. Balatan lang natin ito or kiskisin para magkaroon siya ng kontak bago natin idugtong. Yan, tapos gamit naman tayo ng wire. Yan, ito yung gagamitin natin dyan sa pagdugtong. Tapos pupulupot naman natin ito dito sa kailangan pag nagpulupot kayo ay dito sa walang kiskis para matibay mga kabutingting. Ayan. Tapos yan ay ating ihinang. Mainit na dito maabutan tayo ng init dito putol tayo ng spaghetti. Uy, yan, lagyan lang natin muna na ito ng spaghetti. Ayan, tapos gaganyan lang natin yan dyan sa ilalim. Tapos dudugtong lang natin itong dito. Balatan lang natin itong wire. Ayan, ganun pa rin. Pupulupot natin ito doon sa walang kiskis. Doon tayo magsimula magpulupot para matibay, hindi kaagad masira or mabakjab. Sabay hinang. Pero meron akong isang viewers na hindi niya na hininang. Iwan ko kung ngayon, hanggang ngayon ay buhay pa. Nakalimutan ko lang din yon kung sino yung viewers ko na yon dahil marami sila. Kalimutan ko rin. O yan, gaganyan lang natin. Sabay, gaganyan lang din yan natin sa ilalim. Sabay ibabalik na natin ito. Ayan. Ayan, tapos yung mga nakita natin po ay dali pala, mamaya na pala natin to dapat ibalik. Kagbuwang ka talaga ting. Ayun, ito yung para sa blue or sa pula or kahit magkabaliktaran sa pagkabit dyan sa ng wire ay walang problema yan. Dali, kuha tayo ng tester, yung dulo ng test probe. Ito gamitin natin. Ayan, ito yung mga putol. Hanapin lang natin yung kaputol niyan. Ayan, ito. Dali putulin pa natin itong tali na ito. Hindi tayo mahirapan sa kalisod. Pag kaya naman ayusin mga kabutingting ay
ayusin para makatipid yung may-ari. Basta kailangan lang pag ayusin mo ay yun naman ding mapakinabangan ng may-ari. Tama ba, sir? Tama. Ayan, tama daw sabi ng may-ari, mga kabutingting. Tama nga naman. Kasi kung maayos nga bukas makalawa ay sira. Sira na naman, nako. Mapapamura ang may-ari niyan. Sigurado yan. Tapos hindi ka na makakaulit. Meron tayong mga tutuluyan nito. Yan ito, oh. Tutuluyan natin yan. Mamaya na. Tingin ko yan lang naman. Toothbrushan lang natin yan mamaya. Yan, gamit tayo ulit ng wire. Ayan. Tapos balatan din natin dito sa kabila. Ay, kawagbuwang. Naputol. Yan, pulupot lang natin dito. Kailangan mahaba itong mga kabutingting para lumagpas doon sa pagsalpakan nito. Lumagpas doon sa walang kiskis bang ibig kong sabihin. Ang hirap magpaliwanag. Hirap. Pag hindi tayo teacher. Ito yung ibig kong sabihin, no, mahaba ito para pag isalpak mo dito ay kaso ay pumasok. Ayun, lagpas na lagpas yan mga kabutingting, oh. Okay yan. Sabay ipitin muna natin ng yan, vice grip, dahil para magkaroon ng dito ako nakabili ng plies kasi yung plies ko nahiram, hindi na naibalik hanggang sa nakalimutan ko na rin kung sino yung humiram na wala na. Alaala ko pa naman yun kay Sir Renato Aban ng Pasig. Ito na lang ang side cutter ang alaala ko, tsaka extension wire. Kanya yan, bigay niya yan. Ayan. Siksik lang natin ito ditong wire. Kagwang, hindi masiksik. UPN muna natin. Ayan, tapos lagay natin dito. Ayan. Putulin natin. Tapos balatan. Ganon din. Pulupot natin dito sa walang kiskis. Dito tayo mag-umpisa. Ayan. Bali, meron pa akong mga tutuluyan dito. Tingin ko isa lang naman ang natutuluyan ko yata. Tester muna natin kung okay na ba ito. Dali, kiskisin ko lang muna natin itong mga hibla na ito. Putulin natin dito banda. Ayan. Dahil may puti na. Ayan, ganito rin yung isa. Anuhan din natin, kiskisin. Ayan. So, tester na natin. Titingnan muna natin. Kita ko sa tester dahil namamatay itong aking tester. Ayan, kitang-kita siguro yan. Ayan, ayan, ang kitang-kita. Ayan, nakasilik yung ating tester sa OL. So, ilagay lang natin yung test probe dito. Tapos yung isang test probe dito sa hibla na ito. Ayan, 31. 31 lang. 31 ohms. Dito, dapat ganun din. Ayun, 31.9. Parehas siya, 30, tumaas. 32, pero, ay, nawala. Ay, ito. Ayan, good na ito mga kabutingting. Parehas naman, 31. So, good na. Pero, meron pa akong isang tutuluyan. Isa lang naman ito mga kabutingting. Ito, tutuluyan ko ito dahil pumuti. Ayan, pag hindi ko kasi ito tutuluyan, ayan, nasa aking kuko. Bali, mababakjab ako dyan. Pag hindi ko tutuluyan. Siguro yung nito, pagdugtong, kung ano yung mga ginawa ko dyan sa pagdugtong, ay ganun din ang gagawin ko dito. Kaya hindi ko na ipakita dito yung pagdugtong. So, ayan. Bali, naputol ko na yung isa at nadugtungan ko na ng wire. So, ang pinakaputol lang nito mga kabutingting ay bali,
dalawa. Tapos mayroon tayong tinuluyan na dalawa din. Tatlo pala. Tatlo ang tinuluyan. So, dito na tayo sa pag-wirings. Yan, putulin natin ito. Balatan lang natin. Hatiin ko lang itong hibla na ito. Tapos pupulupot ko dito yung dalawang wire na nakakabit dito sa common or sa fuse. Ano ba tawag yan? Kalimutan ko tawag yan. Yan, pupulupot lang natin dito. Tapos yung hinati natin ay pupulupot din natin. Kaso hindi na puluputan lahat. Bali, dadagdagan natin ng wire yan para hindi tayo mahirapan sa paghinang. O yan, ito yung wire na ano natin, balatan muna natin ito. Tapos, para hindi tayo mahirapan sa paghinang ay pupulupot natin ito. Ayan. Kung mayroon kayong electrical varnish mga kabutingting, maganda rin kung mayroon kayo, isasaw-saw nyo muna ito ng electrical varnish. Kaso ako ay wala, kaya hindi ko na ito isasaw-saw. Pero tested ko na ito mga kabutingting, mga ganito. Tumatagal ito. Mga ganito. Tapos, ilahin natin ito. Ako, matigas ha. Putulin na natin yan dyan. Mahaba naman. Kaso matigas pa rin. Ayan. Balatan lang natin ito. Ako, itim yung ano, loob ng wire. Kiskisin natin. O kaya kahit pwede rin hindi na ito kiskisin, gawin mo na lang, hatiin mo. Ayan, hatiin. Tapos itong dalawang hibla dito mga kabutingting, ito ay kahit saan mo ito na kulay na wire ikakabit. Halimbawa ito, dito ko to sa pula ilalagay. Kahit magkabaliktaran ay walang problema. Tapos ipupulupot mo lang ito doon sa walang kiskis para hindi basta-basta kaagad maputol ulit. Ayan, tapos yung kalahati ay saka mo naman siya ipulupot. Tapos lagyan natin ng ano yan, sapawan natin ng wire para hindi tayo mahirapan sa paghinang. Ayan, puluputan natin para hindi tayo mahirapan sa paghinang dahil maitim yung wire nya. Sabay putulin natin itong dulo. Tapos putulin na rin natin ito. Ayan. Ayos lang natin. Okay na yan. Sabay hinang. Ayan. Tapos yung isang hibla lagay natin dito sa kulay asol. Dali ha. Medyo mahirap tanggalin. Matigas. Ayan. Putulin na natin ito. Balatan natin. Ayun, ito magandang ano nito, hindi maitim. Kahit wag na natin itong sapawan. Hatiin lang natin ulit. Sabay pulupot natin dito sa hibla. Sabay doon pa rin sa walang kiskis. Doon mo iuna sa pagpulupot para matibay. Ayan, sabay pulupot natin yung kalahati. Matabunan yung pinakahibla ba. Ayan. Okay na yan. Sabay hinang. Okay na yan. Tapos lagyan natin ito ng spaghetti or cambric tubing. Suklog. Nako, ito pala. Parang manipis yung mga cambric tubing na ito. So ito na mga kabutingting. So yung pagtali nito ay hindi ko na ipakita yung pagtali. Kahit anong gawin yung pagtali ay walang problema basta may tali lang.
So stipot muna kayo dyan at hindi ko na ipakita yung pagtali niyan. Ayan, bali naitali ko na mga kabutingting. At habang ito ay aking itinatali, bali tinignan ko kung mayroon ba siyang mga hibla na nag-uumido para matuluyan. Bali wala naman ako nakita. So yun lang talagang nagiging problema yung kanina na pinakita ko sa inyo. Yung sunog. Tapos nagkaputol-putol. So ito ay okay na mga kabutingting. At bago natin ito i-assemble, kailangan lang natin yan i-tester. Pero ito ay tinester ko na rin naman na ito. Wala naman siyang napatid habang itinatali ko. Kaya pwede na natin itong i-assemble. Yan, kung makikita nyo yung kanyang foam ay basang-basa. Pero dadagdagan pa natin ito ng langis. Tapos sabay patakan natin sa gitna. Patak lang. Huwag marami. Tapos dito ay ganun din. Papatakan natin ito ng langis. Pati shafting. Ayan. Tapay dito rin. Lagyan natin. So ito yung ating i-assemble na. Ayan. Bago kayo magpagawa or bago bumili ng motor or magpalit ng motor ay tingnan nyo muna mga kabutingting. Hindi yung bili ng bagong motor. Kung kaya namang i-repair, bakit hindi i-repair? Para makatipid. Kung magtatanong kayo kung tumatagal ba, tumatagal yan mga kabutingting. O, kanayo, pwede na yo. Nako. Ano, sakit mo hawak? Aw. Share. Share na lang pala. Bye-bye. Aw, bye. Aw, bye na lang daw. Sumasakit na yung bewang ni Sir pagka tawaging yoyo. Bakit ayaw ang kagwang? Ayan. So, ito ating isauli na. Tapos, nanghingi ako sa kanya ng ito, tabla. Dahil lupa kasi. Tingnan natin kung hindi pa sasayad yung shafting doon sa pinaka ano. Naku, mukhang sumayad. Mahaba talaga. Yo, makisayo na lang yo. Ano? Ay, bye. Pahawak lang. Oh. Doon ka sa kabila. Ayan, makisayo na lang tayo sa may-ari. Hawakan natin yung motor. Ganyan lang, ganyan. Oh, ganyan. Baba mo lang yan. Yung hinlalaki mo. Baka mamaya masama sa pagpukpok. Wala pa namang hinlalaki sa palengke. Meron. Meron. Yung Saan na yung punsol ko? May hinlalaki doon nyo, baboy. Ayan. Ayusin lang natin ito sa pagbalik ng 4 na rimatse mga kabutingting pag ganito. Pag hindi nyo kaya, ay pwede kayong gumamit ng bolt and nut. Yung ito. Ay, kaya pala. Ayan, ganyan. Ayan, bay. Laban. Ayan. Pwede na yan. Pwede na yan, sir. Bye. ano ito ka pwede mo iswag dito ha? Ayan na. Ayan, prevel na prevel. Ilagay natin itong kanyang pulya. Para makita nyo na yan ay gumagana na. Ayan. Dali ha. Ayan, tapos higpitan lang natin yung nut. Ayan. Ewan ko lang kung kita. Ayan, kita naman. Ayan, prevel na prevel. Kuha lang ako ng kapasitor. Kahit kapasitor lang ng electric pan. Gagamitin natin dyan ay pwede. Ayan, meron na tayo dito ang kapasitor ng electric pan. So, testing muna natin ito. Bago natin i-salpak. Dahil meron pang dryer pala. Galing tinignan ko na kanina, yung problema sa dryer ay okay naman. Yung pinakamotor niya, nagiging problema lang ay nag-stack up kaya hindi siya makaikot. So, ito yung ating testing. Kung gayahin nyo ito mga kabutingting, yung tusok-tusok dito ay iba yung pag-iingat lang dahil medyo delikado po ito. Lagi kong sinasabi yan, pagka mag-testing na ganitong tusok-tusok ay mag-iingat. So, tingnan nyo na lang yan kung ito ay iikot na. O, ayan o. Nakapaganda pa ng pag-iikot niya. Ayan o, walang kakak.
Ibig sabihin, maganda ang pagbalik sa apat na rematche. Mayroon ding dalawang dahilan kung bakit nagkakakak. Pwedeng yung pagbalik mo sa rematche ay maluwag. At saka mayroon ding tawag niyan, dahilan na nagiging motor ang problema or bushing. Ayan na. So okay na mga kabutingting, success. Tagumpay. So dito naman tayo sa dryer dahil ito ay nag-stock up. Dali yung pagkabit nito, kita nyo naman na umandar na. Siguro hindi ko na ipakita. Bali, tanggalin muna natin itong pinaka-motor nito. Tapos, tanggalin din muna natin ito. Ayan, ito. Dali, hindi ko na ipakita ang pagtanggal doon. Ayan, bali natanggal ko na yung pinaka-kable ng preno. So, ito naman. Tanggalin natin yung pinaka-tornilyo. Yung makikita nyo yung motor ay napakaganda pa. Wala pang kalawang. Ibig sabihin, pag wala pang kalawang mga kabutingting ay wala pa itong leak. Pati yung gear case, napakaganda. Mamaya pakita ko. Tanggalin muna natin tong tornilyo na ito. Ayan. Stock up dito sa pinaka-busing ng belo ito. Ayan, hindi makaikot. Gagawin lang naman natin dyan ay lilihain natin yung shafting ng basket or yung pinaka-ihi ng basket. Tapos lagyan natin ng langis. So, ang hirap na lang So, inabutan ako dito ng ginit sa aking pwesto. Baka hindi na naman ito makikita dahil masilaw. Kamayin ko na lang. Usok natin ng konti doon. Ay, usog daw ng konti doon sa malilim mga kabutingting. Dahil lang ha. Tanggalin mo natin itong pinakamotor niya. At kaso matigas, kagwang. Gamit tayo ng vice grip. Sabay ipit natin dito yung vice grip. Sabay hawak naman yung basket sa isang kamay. Sabay ito, ikot-ikot. Dali ha. Ayan, sabay hawak yung basket. Ayan, sabay ikot. Hindi pa tanggal. Nako, lumuwag. Ano nangyari? Ay. Konti na lang. Tanggal na. Pinakamotor, pero lilipat na ako ng pistot. Mainit talaga. Ayan. Bali nakalipat na ng pwesto mga kabutingting. So gagamit tayo nito, tubo. Ayan o, tubo ito. Pukpukin lang natin dito. Pero ang pagpukpuk nito, dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. Sabay, bago natin langisan, ay lilihain muna natin yung shafting. Para hindi ka mahirapan sa pagliha nito, habang nagliliha ka, yung isang kamay mo ay nakahawak doon sa basket. Sabaga, itutulak mo yung basket papunta rito para itong shafting ay ganyan din. Ayan. Makinis na yan mga kabutingting ha. Ganyang ihi. Itong ihi niya ay wala pang punit. Walang punit. Yung ano pala, yung belo. Kagbuwang ka talaga. Paano mapunit yung ihi? Kagbuwang ka talaga ting. Yan, lagyan natin ng langis. Ayan. Pag nalagyan mo ng langis, sunod naman ang natin gagawin ay pukpukin na naman natin yung ihi papunta roon. Pero dahan-dahan. Ako, parang konti lang umuso ba? Ikutin natin. Sabay hawak yung bilo. Yung sa gitna. Nako. Ang kagwang ayaw nang umikot mga kabutingting. Loko na. No, 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 no. Kaya grabing pagkaano na ito Grabe na itong pagkakapit sa busing sa ihi. Hindi na maikot. Kailangan nating baklasin ito mga kabutingting para malinis natin yung pinaka-ihi talaga. Kagwang na. Umiikot naman siya pero ayaw hindi siya malambot. Isang pa. Kung hindi kaya babaklasin natin ito. Nako, babaklasin nga talaga. Bali pagka kailangan mong tanggalin yung basket, ang gagawin mo lang ay itong lock na ito ay tatanggalin mo yan. Dali ha, kuha tayo ng patanggal dyan. Flat screw lang. Ayan, bali gamit tayo ng flat screw. Ito lang. Yung ganito mo lang ito dito. Bali para yung lock niya ay kumalas. Pag
pagbalik naman nito, madali lang naman pagbalik nito. Ayan. Ayan, kumalas na mga kabutingting. Ayan, kumalas na. Tapos, ang sunod natin gagawin ay tatanggalin naman natin yung mga tornilyo dito. Kung ilang tornilyo yung dito sa pinakababa, para magkahiwalayan, ay ganoon din dito. So, hindi ko na ipakita. Ayan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo dito. Pag natanggal mo na yung tornilyo dito, ay ayan na, makukuha mo na itong basket mga kabutingting. So, dito tayo sa malilim. Dahil mainit. Hindi na tayo mahirapan siguro nitong pagtanggal nitong kagwang na ito. Dahil umano siya. Tawag niyan. Mistock up na talaga yung pinaka-bushing nito sa gitna. At ikutin lang natin ito. Ayun. Pakadali lang. Pinahirapan pa akong kagwang. Ayan oh. Grabing kinalawang yung ehe. So lihain lang natin yan. Ayan, lihain lang natin. Ayan, okay na yan mga kabutingting. Sabay punasan natin. Tapos lilinisan natin itong yan dito sa gitna. Ayan, itong flat screw ang gagamitin natin. Balutin natin ito ng basahan na malinis. Sabay gaganyan natin. Malinis na napakaruming basahan mga kabutingting. Ayan. Ayusin lang natin. Ayan, tapos bago natin ito isalpak, doon ay mamaya na tayo maglangis natin dito ng sa ihi. So salpak na lang natin ito. Ayan na, para kitang kita yung ginagawa. Ayan. Tapos lalagay ko lang ito, dudukutin natin dito. Ayan, bali nandoon na yung yung pinaka belo sheet. Bababa ko lang yung camera ko para kitang kita. Ayan. Pwede natin ito dukutin sa kamay. Sabay yung isang paa ay ito. Pasensya na kayo dyan sa paa ko at medyo madumi ng konti dahil siyempre naglalakad tayo. Ayan, napakadali lang ikabit yung nito, belo sheet. Ayusin lang natin para baka mamaya kumalas. Ayan, okay na yan, naglock na. So sunod natin gagawin ay yung basket ipasok natin dito. Ayan, ipasok lang muna natin yan dyan. Tapos i-assemble ko lang muna itong pinakamotor nya. Yan, bali kabit ko lang pinaka-wash motor nya dyan. At hindi ko na ipakita yung pagkabit. Ayan, bali naikabit ko na yung motor or na tornilyo. Susunod naman natin gagawin ay bali ito ay idudugtong natin dito para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng basket. Ayan, bali nakatayo na mga kabutingting, pero hindi ko pa yan tinornilyo dahil tutumba rin natin mamaya yan. Kung sabagay tinayo lang natin ito para sa pag ng basket ay hindi tayo mahirapan. So pag ng basket nito ay hawak-hawak mo ito. Yan ito. Yung pinaka-ihi nito. Pero lalagyan muna natin ng langis yan. Yung pinaka-ihi nya. Ayan, lagyan lang natin. Ayan. Tapos hahawakan natin ito. Ganyan, hawak. Tapos yung isang daliri ay kakapain mo naman yung pinakabilo, yung pinakabutas sa gitna. Para may pasok mo yung ehe. Kasi kung hindi mo kakapain, baka maya diretso mo na lang. Hindi pumasok doon sa pinakabutas yung ehe. Tumama doon sa pinakabilo niya. Tapos ididiretso mo, ipipilit mo, punit. So, mababasa ang motor noon pagka nag-dryer ka. Kaso hindi mahagilap na inting, hindi makapasok ang kagwang. Ayun. Ayan na, pumasok na. Sabay ito ay babalik mo na rin ito. Ayan, sa pagtornilyo, kung paano mo tinanggal yung mga tornilyo kanina o sa pagbaklas mo nito, ay yun din yung pagbalik mo nito. Dali lang naman ito. Pakita natin para lalo sa mga baguhan ay makakakuha ng idea. Yun nga lang, pag lahat talaga ipapakita ay mahaba yung video natin. Ayan. So ayos na yan. So may tornilyo yan dito. May isang tornilyo dito. Tapos mayroong isa din dito. At may dalawa namang tornilyo dito sa likod. So hindi ko na ipakita yung pagtornilyo nyan.
Ayan, bali na tornilyo ko na yan. Sunod natin gagawin ay itutumba lang natin ito. Tapos natumba na. So paiksiin ko lang yung aking tripod. Ayan. Bali, ganito lang natin yan dahil hindi ko pa naman tinornilyo yan. Sabi ko nga kanina, hindi ko pa tinornilyo. So, saka naman natin ikabit yung... Uy, ano nangyari nito? Ayan pala. Dali, ikakabit natin yung pinakamotor niya. Ayan, bago natin ikabit yung motor ay atras lang muna natin yung tripod para kitang kita at dalagyan pa natin yung ihi ng langis para magandang ikot. Ayan, sabay salpak natin ito. Ayan, bali itatapat mo lang yung butas nito dahil may butas rin yung ihi, so itatapat mo lang yan mga kabutingting. Ayan, sabay tornilyo. Tapos gamit tayo ng T na 8mm. Ayan. Sunod natin gagawin ay ito. Hindi nga lang masyadong kita dahil wala naman kasi tayong taga-video. Kung mayroon tayong taga-video ay makikita nyo lahat. Kaya minsan hindi ko na lang pinapakita lahat. Tapos ito, kailangan mo lang na ipapasok dito yan. Yan tatlo na yan na butas. Yan dahil tatlo din yung pinakapaa. Tapos kailangan itong preno niya ay nakaganyan ng ano yan. Nakaganito. Nandito sa, kung saan nakaharap ito sa likod. So hindi ko na ipakita dahil wala tayong tagahawak ng video. So ayan, nakasalpak na yung pinaka ano niya, pinakapaa o yung spring. Tapos ito ay nandito sa likuran. So yan ay ating ano na naman yan, itaas o itatayo. Ayan, tapos iksiin ko lang yung aking tripod dahil dito na tayo sa pag-wiring. Kahit wag muna natin itornilyo yung pinaka dito, yan paikot. Bali dito muna tayo sa wirings. Ayan, bali kunin muna natin itong mga wire na ito. Dahil hiyo, lagyan mo muna ng tubig yun yo. Kahit hindi pa na tornilyo yung ano, paikot. Matesting natin. Ito mga kabuting, basta tubig. Bali ito mga kabuting ay isusunod mo lang ito sa mga kakulay. Mga kakulay ay hindi ka na malilito dito o maliligaw sa pagbalik ng mga wire. Nalagyan mo na yun? Hindi, gamay. Dagdagan mo pa yun kahit isang timba o isang timba pa. Siguro okay pa mga kapasitor nito mga kabutingting. Dahil sabi nga ng may-ari ito daw ay bago pa, medyo matagal nga lang hindi nagamit. Siguro may 1 taon na. Ayan, napakadumi. Linisan na lang ito pagkatapos. Ayan, pwede na yan yo. Ano panbelt yo? Oh, bye. Kalimutan na naman. Tapos ito mga kabutingting ay adjust natin yung mga butas na ito. Ayan oh, may mga butas. Ayan, may mga butas na yan. Lalagay natin dito sa pinakagitna. Lalagay natin yan dyan. Para namang hindi yata umangat. Tingnan muna natin kung free wheel ba yung ano. Ayan. Bali, malambot na yan mga kabutingting oh. Ayan, malambot. So, testing muna natin ito dahil may tubig na. Bali, hindi ko pa yan tinornilyo sa gilid niyan. Para in case, ay, asan na yung panbelt yun? Dali, kabit muna natin yung panbelt. Ayan. Panbelt naman ito mga kabutingting ay napakaganda pa. So, testing na natin. Medyo yung kukita ito dahil masilaw pa naman. Pag masilaw, hindi nakikita. Yan, saksak natin yung power cord. So, may tubig na. Ikot lang natin yung wash timer. Problema, hindi mamandar. Ayun, tagal ah. Mandar na mga kabutingting. Antayin natin kung mag-reverse.
Ayun, nag-reverse. Ayan o, kitang-kita sa mata. So, dito naman tayo sa dryer. Ayan, may ikot na rin at may giwang-giwang na. Pwede nating silipin kung hindi pa siya hinto dahil may preno pa ito tiyak. Ayan, may preno pa nga pero umandar na. Dali ha. Ayan, kita nyo naman, gumigiwang-giwang na. Ulitin lang natin. Ayan o, may ikot yan mga kabuting-ting. So, ibig sabihin, ito ay okay na. Ayan o, nag-reverse. So, yung pagtornilyo nito sa paikot ay hindi ko na ipakita. Ganon din yung pag-ayos nitong wire at yung paglagay ng tawag yan, yung dito sa likod. So, basta pinakita ko lang sa inyo na ito ay gumagana na. Wala naman akong gagawin dito kaya siguro ay hindi ko na, yun nga, gulo mo talaga ting, hindi ko na malaman. At shoutout muna natin yung mayari. Shoutout sir, salamat sa tiwala. Hindi na sayang yung pagdala ko dito sa kanila mga kabuting-ting. Bali, kinarga lang naman ako sa motor kaya napunta ako dito sa ano nga yung barangay dito sir? Anong barangay? Mahayahay. Ayun, barangay Mahayahay. Ano pangalan nila sir? Ha? Richard. Richard Gutierrez. Aba maganda. Ha, ayos. Shout out sa iyo sir, Richard Gutierrez ng Mayahay. Okay na ito mga kabuting-ting. Kaya nga nang sinabi ko, hindi ko na ipakita yung pagtornilyo at pag-ayos doon sa wire. So ayan, dito ko na po tapusin ang video natin sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo, baka pwede pong palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ako'y mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.